Pag-usapan naman natin ang susunod na proseso sa impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte kasama ang direktor ng Human Rights and People Empowerment Incorporated at isa sa mga hosts ng With Due Respect, si Attorney Dino De Leon. Magandang hapon po, Attorney Dino. Magandang hapon, Ninya, Jack, at sa lahat ng ating mga manonood at mga tagapakinig. Okay, Attorney, nagulat po ba kayo sa naging resulta ng botohan sa House Justice Committee considering may mga ilang kumokontra dito? Well, ako hindi, no? Kasi malinaw naman yung mga ebidensya at malinaw naman yung mga akusasyon na magulat ako actually kung hindi yun yung naging resulta, no? Hindi ako nagulat sa boto ni Bong Suntay given dun sa kanyang pananalita, given dun yung klaseng taong meron siya, no? At saka nag-iisa siya doon. Nagugulat ako na may mga ibang mga question na parang feeling ko sinusubukang pigilan yung impeachment proceedings. Pero given the overwhelming vote of the House last year. And these are substantially the same allegations at ang Supreme Court na mismo nagsabi na hindi na pawalang sala si Sara Duterte, kailangan niyang mapanagot at kailangan marinig ang kanyang depensa at kailangan magkaroon ng trial. So overwhelming vote na yan dati ng Kamara, no? Ito nga ay pag-uulit lamang dahilan sa napigilan nga last year yung impeachment successfully and unfortunately, no? And I always say sa aking palagay bilang isang abogado at bilang isang patuloy nag-aaral ng batas, no, at constitutional law scholar, nagkamali ang Korte Suprema dyan. But having said that, kahit nagkamali na, inuulit natin ito at kailangang mapanagot si VP Sara dito sa mga akusasyon na ito. Yun nga po kasi yung mga boto na rin ng mga congressmen mula sa Mindanao at Visayas ay ganun din. Pumabor din na kumbaga sufficient in substance. Katulad na lang ni Congressman Rufus Rodriguez, ang dami niyang tanong katulad maging do sa assassination attempt, pati na rin sa confidential funds, may mga points, may mga punto siya Pero sa dulo ay nag-vote pa rin siya in favor ng sufficient in substance yung impeachment complaint. Well, ano pa lang naman nandun pa lang naman tayo sa sufficiency in terms of form and substance. Di pa naman siya bumoboto doon sa actual, no? So, while I agree doon sa boto niya, doon sa sufficiency in terms of form and substance, kailangan bumoto pa rin siya. Tandaan natin na si Kong Rufus hindi yan pumirma. As far as I remember, hindi yan pumirma doon sa dating impeachment, no? So, titingnan natin at ito ay test, no? Sa pagiging senior statesman ni Congressman Rufus Rodriguez. Will he allow the Dutertes to be able to to be able to get away with all what that they've done scot-free, including Sara Duterte. Ito lang ang taong nanampal ng sheriff, nanapak ng sheriff, nag-enforce ng court order na isang abogada na walang kagalos-galos. Abogada ito and a lot of other lawyers have been sanctioned for way lesser offenses, no? Pero siya nanapak na sheriff, walang kagalos-galos. Ginawa ng chichira yung pera ng bayan, walang kagalos-galos. 2 billion na raw di umanong umiikot sa kanyang bank accounts na kasama si Rodrigo Duterte, walang kagalos-galos. Binaboy na yung procurement sa DepEd at nagpakalat na ng mga brown envelope amidst an educational crisis, wala pa rin kagalos-galos. Tineneten ng ang presidente ng Pilipinas, ang First Lady, ang dating Speaker of the House, at sinabi nag-hire na siya ng assassin, wala pa rin kagalos-galos. So, tong si Kong Rufus, maraming mga instances nag-agree ako sa kanya, no? Pero sabi nga nila, until such time na umalis ka dyan sa serbisyo publiko, constant test yan of your character. Uunahin mo ba ang bansa o uunahin mo ang iyong political interest? So until such time that I see Kong Rufus vote for impeachment, hindi pa natin dapat kinukongratulate at pinapalakpakan itong si Kong Rufus, considering hindi siya pumirma last year at considering yung track ng kanyang line of questioning. Tsaka yun nga, partner, kasi, sorry partner, yung may technical loophole na pinoint out ito. Pinag-usapan na nga namin kanina ni partner niya, Attorney Dino, yung sinasabi niya na yung ginasta niya, yung mga confidential funds bilang trabaho niya bilang DepEd Secretary at hindi naman VP. At yung DepEd Secretary ay hindi naman daw impeachable official. So ano pong reaction yun? Definitely mukhang uungkatin nila yan, di ba? Once na magkaroon na ng plenary debates. Ang sabi ko nga ang tali-talino nito si Kong Rufus, pero in this particular instance, his reasoning is an intellectual disappointment, no? Ang ibig ba sabihin ni Kong Rufus na yung mga vice president
pag nagnakaw sila, someday na-appoint sila na Foreign Affairs Secretary, bigla sila nagtraidor sa bayan, biglang binenta ang ating state secrets, stuck tayo sa kanila as Vice President kasi wala tayong magagawa kasi ginawa niya yan as Foreign Affairs Secretary Hindi naman impeachable official ang Foreign Affairs Secretary. Ang sinasabi ba ni Kong Rufus, kung sakasakali ang intensyon ng konstitusyon sa chapter ng pananagutan, public accountability, hindi natin pwede questionin ang Vice President sa mga kalokohan na ginawa niya ng concurrent offices niya. Paano, for example, di ba, may concurrent offices ang Vice President. Kunyari, pinaupo siya ng chairman ng isang GOCC board at marami siya rinakaw na pera doon. Tinanggal siya ng presidente. Di ba? Tinanggal siya ng presidente kasi nga may ginagawa siya. Pero Vice President siya, sasabihin natin, hindi natin siya pwedeng panagutin kasi chair siya no? Ginagawa niya namang powerless at katatawanan yung chapter ng pananagutan doon sa ating saligang batas. That is never the intention of the Constitution. Pagdating sa pananagutan, dapat nga mabilisan yan forthwith, lalong-lalo na matataas na mga opisyal ito, no? Tsaka hindi naman nahihiwalay yung pagkatao ng tao, no? Sa opisina niya. What am I saying? Ang proseso ng impeachment is again an assessment of the moral fitness of the person to continue with his or her office, no? Yung moral fitness ng person, hindi naman nahihiwalay yung moral fitness ng person na iba yung suot niyang t-shirt pagka DepEd Secretary siya, pag Vice President siya, nakabarong na siya. At dahil nakabarong na siya, ibang tao na ba siya? Di ba? Hindi hindi ito costume na nilalagay mo. Ang character ng tao, hindi yan t-shirt na sinusuot mo araw-araw. The character is you, no? At dahil kahit nasa ibang opisina niya yon, ang ina-assess natin is one and the same person. So wag nating gawing katatawanan yung pananagutan, no? Yung pananagutan, hindi yan nahihiwalay. Plus, nung ginawa ni Sara Duterte to, kahit na in her capacity as DepEd Secretary, she was still the Vice President of the Republic of the Philippines. So that graft was committed while in office and during her incumbency, no? And yun ang intention ng batas. Ang nakalagay naman sa batas is sa Constitution culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, graft and corruption while sitting as a Vice President. Nung time ba na yun, Vice President pa siya? The answer is yes. And therefore, she could be held accountable. Opo. And kahit naman isa lang sa mga ito, di ba, ay sabihin na natin she'll be found guilty of one of these, impeached ka na, di ba? Hindi naman kailangan lahat yan. Tandaan natin na si Sara Duterte, impeached na yan last year. Bumoto na. She is considered impeached. Hindi lang nagkaroon ng chance na i-convict siya. Pero as far as the House of Representatives is concerned, she is already an impeached Vice President. Pero tama ka niya, pwede na talaga siyang ma-imposean ng conviction at pag na-convict siya, meron niyang perpetual absolute disqualification. Balikan ko lang yung kay Kong Rufus, no? Ang ibig sabihin ba ni Kong Rufus pagkasakasakali hindi siya pwedeng i-punish doon sa concurrent office niya, walang kwenta yung meron kasi procedure sa Commission on Appointments sa pag Vice President ka, okay? Exempt ka na from confirmation. Ini-enjoy niya yan as Vice President Nung ano siya sa DepEd nung in-appoint siya sa DepEd, hindi yan nag-undergo ng confirmation ng Commission on Appointments. So she's enjoying the privilege of a Vice President when she was performing her duties as Cabinet Secretary. Pero sasabihin mo, pagdating sa kalokohan, Cabinet Secretary lang yun. We cannot dichotomize the character. Kaya nga sinasabi namin doon sa analysis na yon at logic ni Kong Rufus, parang bang pinapahina yung ability ng mga tao na to make sure na yung mga highest officials natin ay kayang mapanagot. Hindi yan intention ng batas, no? So at that point, doon sa reasoning na yon, ang sabi ko nga, sana si Kong Rufus, galit na galit sa China, pinoprotektahan niya ang ating national interest, sana protektahan niya rin ang sambayan ng Pilipino doon sa mga korap, laban doon sa mga korap, at laban doon sa pro-China rin, nakatulad nitong si Sara Duterte na masasabi natin talagang traidor sa konstitusyon. At kahapon sinubukan din na paikutin yung assassination threat laban po sa Pangulo. Ano naman ang reaction niyo doon?
Well, nakaka-disappoint, no, na yung iba minamaliit ito as if paano daw kung may naisip man lang, 'di ba? Meron pa ganun, kung naisip iba raw yun sa kumilos, at saka pwede namang joke lang ito as if it's a joking matter, no? Hindi na po nakakatawa yung mga Duterte na sasabihin patayin yung mga lahat 3 million na mga tao, tapos sasabihin joke lang yon, tapos meron naman talaga mga namatay na libo-libong tao. Hindi ito joking matter, eh, no? Kung gusto pala nila maging komedyante, baka mas magandang magpunta sila sa comedy bar at maging komedyante, no? Because as public officials, their word is policy. Ang ibig sabihin doon, nagiging polisiya ang mga sinasabi nila. Kaya yung sinasabi ni Bong Suntay na inisip niya lang naman daw at sasabihin niya doon sa hearing, at siguro kailangan sila paalalahanan na public officers sila and their words have meaning. Kung ayaw nila ng ganun, umalis sila sa public office. At again, gusto ko nga sabihin dito kay Sara Duterte at kay Rodrigo Duterte, kung gusto nila magpatawa, doon sila sa comedy bar mag-apply. Oh, and attorney, doon na rin doon sa punto nga tinanong ni partner niya, doon sa assassination attempt, meron din na punto si Congressman Rufus Rodriguez, sinabi niya, dalawa yan eh, may threat with condition at conditional threat. Kumbaga sinasabi niya, kung mamatay daw si VP, doon lang magkakaroon ng assassination laban sa ating Pangulo. Kumbaga, buhay pa naman daw eh. Yun yung punto po niya. A threat is a threat is a threat, di ba? And then, wag nang mag-offer ng excuse tong si Kong Rufus. Una, hindi a threat is a threat, no conditions asked. Whether or not nag-threaten siya is a statement of fact. Pangalawa, hindi niya rin pwedeng sabihin na nagjo-joke, di ba? Kasi sabi nga ni Sara Duterte, no joke siya mismo, no? Pangatlo, pwede bang conditional 'yon? Nag-hire na siya ng assassin eh. That is already a consummated contract to kill. Sabi niya nag-hire na ako ng assassin. Pag namatay ako, 'di ba? Pag namatay ako, papatayin din sila. Pero the fact of the matter is nag-hire na siya. So there is already a consummated contract to kill. So we're not talking about the actual assassination. Sige, sabihin natin that is a future thing. Pero consummated na yung contract to kill. Nag-hire na siya at nagkaroon na ng meeting of the minds, no? Hindi naman natin sinasabing papatayin, hindi naman sinasabing pinatay niya na or papatayin niya. Ang sinasabi natin, nag-hire na siya ng assassin. And that in itself is legally condemnable and unacceptable, especially when you're the vice president who is the main beneficiary when the president is killed, no? So, pag yung vice president nag-hire ng assassin na inadmit niya, hindi ba yun condemnable? Condemnable yun. Kahit ano pang mga kondisyon nun, wala tayong pakialam. The mere fact na nag-hire ka ng assassin in itself and it's a consummated contract, yun ang impeachable offense. Nasan yung assassin? Baka hanapin, di ba? Oo, Tanong, baka ipalabas sabihin, mo. wala namang pinakilala. Baka wala naman pala. Kunyari, sinabi ko lang yun. Di ba? Wala naman talaga akong hinire na assassin. Sige nga, ipakita nyo sa akin kung saan tong assassin na to. Kasi alam mo sa sa rules of evidence kasi declaration against interest ang pinakamataas na ebidensya, no? So hindi ko na kailangan magsabi, hindi ko na kailangan maghanap, nag-admit ka na eh. In fact, pwede kang wala ng proceedings sa minsan sa korte, ang tawag natin diyan stipulations of fact eh. Alam mo sa pre-trial pa lang pwede na sabihin nila kunyari nag-hire ka ba ng assassin? Yes. Sabi nung kabila, that is a stipulated fact. Okay, then you don't have to present evidence on that anymore because the parties already agree on it as a fact. Ganun din yung sa declaration, ganun ang epekto ng declaration against interest, no? Pag inadmit mo na, ano pa kailangan patunayan? 'Di ba? Tapos ngayon ikaw magbo-burden push na hindi naman totoo 'yan, no? Nasabi mo na eh. Tsaka ikaw yung ikaw yung nakakaalam niyan eh. Tsaka vice president ka eh. At tsaka kung ganyan yung mga klase ng biro mo at mga statements mo, again, that still goes to your moral fitness as a person. That is still considered as betrayal of public trust. Hindi ka naman nagpunta dyan para mag-joke-joke, maging komedyante, or mag-steer ng controversy, no? Lalong-lalo na every word you say can steer us into a problem of nationwide national security magnitude, no? Imagine mo yung vice president sinasabi nag-hire siya ng assassin laban sa presidente. Saan ka nakakitang bansa niyan, no? Kaya tayo tinatawag na sick man of Asia, kaya tayo tinatawag na banana republic kasi we allow such kinds of leaders to do that. I never heard yan of sa buong mundo, no? Diyan lang yan kay VP Sara Duterte. And a lot of people still actually find it unacceptable. Not at this
this moment. It's high time. It's high time that we hold Sara Duterte accountable for her actions. They've been able to get away scot-free from all their atrocities, no. Kailangan mapanagot na sila sa lalong madaling panahon. Okay, sige po. Maraming salamat, Attorney Dino De Leon. Sir, ingat po kayo at magandang gabi. Magandang gabi. Thank you very much.